Hello mga kapango, hello mga ka-full parents. Ito nga pala yung alaga kong si Trixie. Si Trixie ay 3 years old na rin and second time niya na rin manganganak. At sa mga alaga kong aso, ako na rin talaga nagpapaanak. Pero guys, ano nga ba dapat gawin kapag naiwan yung placenta sa loob? At ano nga ba dapat na solusyon kapag yung puppy ay hindi makalabas at talagang naiipit sa loob ng puwerta ni Mommy Dog? Ano nga rin yung paghahanda na dapat yung gawin kapag magpapaanak kayo ng aso. So itong video na to ay para sa inyo, kaya please stay and keep on watching. Hello mga kapango, hello mga ka-poor parents. Ako nga po pala si Jan sa mga hindi po nakakilala. At sa video ito guys, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung paghahanda na dapat yung gawin kapag malapit ng mga anak yung alaga yung aso. At ano nga ba yung mga dapat gawin in case of emergency. At bago tayo mag-proceed sa video, baka pwede naman ako makahingi sa inyo guys ng isang like, palambing naman. At mag-comment na rin kayo dyan kung meron kayong question or suggestion. Noong February 21, 2026 guys, ng alauna nanganak to si Trixie. At hindi ko talaga ina-expect na manganganak na siya. Ang expected time ko kasi at date is next week pa. May mga naitabi na akong gamit niya sa panganganak, pero never pa ako nakakapag-set up kasi nga hindi ko pa ina-expect na manganganak siya. Pero nung February 21, doon na talaga nanganak siya sa kulungan at buti na lang talaga na-survive ko pa tong isang puppy niya na white na may kulay brown. At doon na ako dali-dali nag-setup ng nesting box si Trixie. Kasi itong mga nakikita nyong fence matagal na rin talaga sa akin to. Itinatabi ko after ko gamitin at na-disinfect ko na rin to. Ang di ko pa lang talaga na order is yung tissue kasi napaka-importante nito kapag magpapatuyo ng puppy. At yung potty pad, gamit ko pa to nung nanganak si Rabia. Kaso sa kasamaang palad, namatay lahat ng anak ni Rabia. Kaya nung nailabas na yung pangalawang puppy ni Trixie, ginamit ko na talaga, no choice ako kundi yung mga bago kong damit. Lagi nyo tatandaan guys, kapag nanganak na yung aso ninyo, una nyong hanapin is yung ulo nito. Kung nakabalot pa to, kailangan tanggalin nyo na agad yung balot, patuyuin nyo yung ilong, pati yung bibig. Kaya napaka-importante na meron talaga kayong suction kapag manganganak yung aso ninyo. Una nyongisuction yung bibig, yung ilong, para makuha nyo yung excess water, para makahinga na ng maayos yung newborn puppy. At paano naman kung nakasabit pa yung puppy at nasa loob pa ng puwerta yung placenta. So ganun talaga guys, may na-insidente talagang ganun nangyayari. Pero unahin nyo yung mukha ng puppy na ipump nyo. Kapag hindi nyo na mahugot yung placenta, gupitin nyo na yung pusod. Yung pusod guys, lagi nyo tatandaan 1 inch yung haba ng pusod. Huwag nyo isasagad, kailangan 1 inch yung haba bago nyo gupitin. Kasi naman guys, yung placenta, mailalabas naman yan ni Mommy Dog kapag umiiri siya ng pangatlong puppy or pangalawang puppy. At sa mga bago pa lang na poor parents na magpapaanak, na first time pa lang magpaanak, ano-ano nga ba yung mga dapat yung gamit na ihanda? Una guys, kailangan nyo talaga maghanap ng lugar kung saan pwede manganak yung Mommy Dog nyo na safe yung magiging puppies niya. Syempre, ang importante, kailangan nyo muna ma-map, ma-disinfect yung lugar na yon. Kasi alam nyo naman, kahit saan ngayon, prone sa parvo. Second guys, nasa inyo na yan kung gagawa kayo ng nesting box o gagamit na lang kayo ng fence na katulad ng sa akin na nabibili sa Shopee or sa Lazada. Kailangan nyo na rin bumili ng nasal aspiration, gunting, tissue, sinulid, at mas maganda na rin kung meron kayong potty pad na magagamit kapag nanganak na yung Mommy Dog nyo. At kung may extra budget pala kayo guys, mas maganda gamitin yung potty pad kumpara sa basahan. Sa basahan kasi maya-maya ka maglalaba at matagal pa matuyo. Sa potty pad guys, onting linis lang, onting disinfect, and then latag ulit ng panibagong potty pad. At wag nyo rin kalimutan na maghanda ng supplement para kay Mommy Dog. Kailangan kasi ni Mommy Dog ng Nutrical para sa kanyang calcium at saka Enmilac para makatulong naman sa milk production para hindi magkulang ng milk yung mga puppies. At dito nga guys, pinalabas ko siya sa nesting box para makalakad-lakad. At dito na rin siya naabutan yung kanyang third puppies. At kung nakikita nyo yung senaryo niya, nasa loob pa yung placenta pero nakalabas na yung puppy. Ang gagawin nyo, gupitin nyo na lang guys. And then yun lang, kailangan niya tuyuin, isaction para makahinga na ng maayos yung kanyang puppy. At sa paggamit ng suction guys, maririnig nyo yan guys kapag meron kayong nakukuwang tubig sa ilong pati na rin sa bibig.
Alam nyo ba guys, sa pagpapaanak ng aso, talaga namang sobrang risky. Hindi ko kayo tinatakot, pero nagsasabi ako sa inyo ng totoo na ano bang pwedeng mangyari sa inyong mga alagang aso kapag nanganak. To be honest guys ito sabihin ko sa inyo yung experience ko kumpara sa mga run size at saka sa mga standard na mga Shih Tzu. Pag sinabi kasing run size guys, yung mga maliliit, yung standard, medyo mas malaki ng onte. So itong mga run size, sila yung mga prone sa mga CS kasi medyo naiipit o hindi kayang ilabas ng puwerta nila yung puppy. Lalo na kapag yung run size pinartner mo sa malaking aso, talagang masi-CS yung aso. Pero sa mga standard size na mommy dog, nakikita ko or na-experience ko na mas smooth sila mga anak kumpara sa mga run size. Sa pagpapaanak kasi guys ng aso, simula sa paglilibor, talagang sobrang tagal kayong mag-aantay niyan. Sa paglilibor pa lang, ilang oras na kayong mag-aantay niyan, 6 or 12 hours, plus bawat isang puppy, possible mag-antay pa kayo ng 3 hours or 2 hours. Depende kung mailalabas agad ni mommy dog yung kanyang puppy. At dito nga guys, si Trixie na ilabas niya na yung 4th puppy niya ng alas 5 ng umaga. So matagal din yung paglilabor niya at buti na lang talaga, alauna siya nanganak hanggang alas 5 lang. Yung paglilabor niya hindi ko na talaga napansin. At ito guys, ipapayo ko lang sa inyo, may possibility rin kasi na akala nyo nagle-labor pa lang din yung aso nyo pero hindi na pala mailabas yung puppy. May mga ganyang incident na nangyayari talaga na ayaw malabas yung puppy. Pag ganyan guys, sobrang tagal nyo na nag-aantay, dalhin nyo na agad sa vet yung alaga nyong aso. Kasi baka malason yung aso or mamatay kasi nga namatay na yung mga puppy sa loob. Kailangan yan guys, mas-CS. At na-experience ko na yan sa alaga kong aso. Meron niya akong alagang run size na ang pangalan ay Princess, kapatid siya ni Trixie. So, 2 years ago, nanganak siya at na-CS siya. Kasama ang palad, yung unang puppy niya kasi hindi mailabas kaya namatay, kaya na-CS siya. And then si Precious, naiwan siya sa tiyan at buti na lang talaga nakasurvive si Precious kaya ang pangalan niya ngayon ay Precious. Siya yung nakikita nyo sa live ko, sa vlog ko na kulay puti silang dalawa na magnanay. At alam nyo ba guys kung magkano yung gagastusin nyo kapag na-CS yung alaga nyong aso? Hindi ko kayo tinatakot o hindi ko kayo niloloko. Dahil ito guys, yung binayaran ko ay hindi rin talaga biro-biro. So ang binayaran ko guys, nung na-CS yung alaga kong si Princess, nasa almost 19,000 yung binayaran ko. Tapos ang puppy ay isa lang. Sa 19,000 na binayaran ko, kasama na doon yung pag-stay niya sa vet, at saka yung mga gamot, at saka mga vitamins. At ang maganda nun guys, nakasurvive si Mommy Princess, pati yung isang puppy na si Precious. Kaya nga guys, kapag malapit na yung mga anak, yung alaga nyong aso, kailangan meron kayong contact number na pwede nyong matakbuhan in case of emergency na hindi kaya pala normal yung panganak ng aso nyo at kailangan ma-CS. Dapat meron kayong contact number ng vet na pwede nyong takbuhan. At ano naman yung gagawin nyo kapag yung placenta naiwan sa loob ng tiyan ni Mommy Dog? Huwag kayong mag-alala kasi yung placenta guys is unti-unti mailalabas siya ni Mommy Dog, iihi niya yan. Pero yun nga lang guys, medyo messy kasi patulo-tulo yung dugo niya. Pero kung may budget naman kayo, dalhin nyo sa vet yung alaga nyong aso para maturukan siya ng pampahila para mailabas niya lahat ng mga naiwan sa loob ng tiyan niya. Kasi possible na pwede magkaroon ng problema or ma-infect yung kanyang mattress. Syempre guys, kung may budget kayo, mas maganda, dali nyo na agad si Mommy Dog para maraspa siya. At sa akin naman guys, based sa aking experience, nakakaiwan din naman ng placenta pero unti-unti naman niya na ilalabas yun guys. Kaya nga mga kapur parents, mga kapango, talaga naman guys, hindi madali magpaanak. Mahabang proseso yung ihintayin nyo, magpupuyat talaga kayo, and then after mga anak, kailangan din bantayan nyo yung mga puppies every 2 hours, kailangan mapadede nyo sila. Kailangan din, i-check nyo yung puppies nyo kasi nga baka maipit. Kadalasan kasi kinamamatay ng puppy kapag hindi napapadede, nanghihina, and then mamamatay. Minsan naiipit ng mama kasi nga pagod si Mama Dog, sobrang pagod, naiipit niya, hindi niya namamalayan kaya namamatay din. At pagdating naman guys sa supplement, napaka-importante na mabigyan nyo si Mommy Dog. Ano-ano nga ba yung supplement na pwede nyo ibigay sa kanya? Nutrical at saka Enmilac. Ano nga ba ang gamit ng Nutrical para kay Mommy Dog? Nutrical guys, nakakatulong to
para masustain yung kanyang calcium at hindi bumagsak. NMilk naman guys, para sa milk production ni Mommy Dog, importante rin yan para hindi magkulang yung milk ng mga puppy. At sa pagpapakain naman kay Mommy Dog guys, importante na parati siyang mabusog para mabigay niya yung pangangailangan ng mga puppies niya. Pagpapakain ng aso ko, nagbibigay ako sa kanya 3 to 4 times a day talaga. Merong ulam at dog food. Pagdating nga pala sa dog food, kailangan high in protein yung ibibigay niyong dog food. Pwede kayo magpakain ng karne, manok, pero sa akin guys, pinapakain ko dog food puppy and then bumibili na lang ako na Tetra Pak na Smart Heart na chicken flavor. At ilang beses ko ba pinapakain si Mommy Dog sa isang buong araw? Si Mommy Dog pinapakain ko ng umaga, tanghali, hapon at saka gabi. Kasama na pati madaling araw. Gumigising ako ng madaling araw para pakainin siya. At pagdating naman guys sa supplement ni Mommy Dog, nagbibigay ako 2 times a day. Nagbibigay ako ng Nutrical at saka ng NMilk. At saka pala mga kapur parents, mga kapango, na kapag yung mga alaga nyong aso ay malapit ng mga anak, so dapat mag-research na tayo na mga ano ba yung mga dapat gawin, step by step, at saka wag po tayo masyadong kakabahan. Yung kaba po kasi talaga, normal lang yan. Kahit ako po na matagal na nagpapaanak, ay talaga nang kinakabahan pa rin talaga. At sa mga nakasubscribe sa akin dito sa YouTube channel, sa mga nagla-like, share at comment, wag po kayong mag-alala kasi iniintay ko lang tong lumaki at mamimigay po ako. Yung isa po ipapag-giveaway ko, mamimili ako na kung sino ba yung pwede talagang mag-alaga sa isang puppy natin. And that is for today's video guys. Hopefully, sana meron kayong natutunan sa share ko sa inyong aking experience sa pag-aalaga at pagpapaanak ng aso. At mga kapango, mga kapurperons, kung meron po kayong suggestion or question, pwede po kayong mag-iwan dyan ng mensahe sa comment section at sasagutin po natin yung mga question nyo sa abot po ng aking makakaya. Ako po ay hindi po professional vet, sinishare ko lang po sa inyo yung mga nalalaman ko sa pag-aalaga ng aso at pagpapaanak ng mga aso. At kung nagustuhan nyo tong topic natin for today's video, baka pwede naman ako makahirit or makalambing sa inyo ng isang like. So maraming salamat sa panonood at see you on my next video guys. So, bye-bye!